Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirigas Pamasagriciano, a faith healer, also a tarot reader. Sa ngayong hapon na to, talakayin natin guys. So this is something on special pasilip na para sa ating Vice President na si Sara Duterte. Hagilapid natin at tuklasin natin yung mga bagay na maaaring masagap natin sa energy niya. So guys, this reading is something na pawang gabay lamang, na pasilip, na maaaring, kumbaga, excuse me, magbigay gabay sa kanya. Or para malaman yung mga bagay na maaaring nangyayari behind the scenes. So guys, itong reading na to ay pawang gabay, pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari, no? Maaaring, kumbaga ito ay pasilip lamang para sa kanya, no? Yung mga bagay na maaaring magbigay impormasyon upang maiwasan, malaman, no? Yung mga bagay na posibleng mangyari sa hinaharap. So guys, no, and of course, this is something na, kumbaga, para magbigay ng kaalaman at para magbigay ng informasyon na para maiwasan niya, para malaman niya yung mga bagay na kailangan niyang malaman, ganon. Ito ay pawang gabay. Uulitin ko pawang gabay lamang ito. So guys, let's see. Then of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo nang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik ligdig umapon na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa'yo ng ating angel spirit para sa ating Vice President Sara Duterte. Hagilapin natin, no, at tuklasin natin yung mga bagay na masasagap sa energy niya. So let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. Pasensya na kung mabilis tayo mag-reading, gawa ng, kumbaga, hinahabol natin yan. Dahil hindi pwedeng, kumbaga, paputol-putol, na baka hindi ko mabasa ng maayos. No? Kaya ko yan inaano kasi, kumbaga, sinusundan ko lang yung binubulong ng gabay natin, ha? Kaya ganun yun. Kapag ikaw ay may kaalaman na talagang ibinigay sa'yo o ginawad sa yung kaalaman about sa tarot reading, malalaman mo yung sinasabi ko, no? How to read, no? And how to discover, no? And how to know, no? Yung nilalatag ng reading, no? Yung sinasabi ng reading. Kasi may mga clarification yan eh. Hindi porket binagsak ng gatong baraha, yun na yun. Hindi pwede ganon. Kasi meron niyang itinutumbok, no? Kung ano yung i-clarify na sa baba ng baraha, no? At clarification ayon an outcome. So, ganun yun, ha? Hindi yung nagmamarunong iba dyan. Charis. Because there's something a Queen of Swords. There's something a clear about this. Na may mga bagay na kailangan niya linisin o tanggalin. May mga bagay na kailangan mas maging wais. No? Man yung mga bagay na maaaring posibleng mangyari, no? In the near future. And there's something the full card for something in your beginning coming in. Na may mga bagay na parang susubukin siya dito. Na may mga bagay, there's something a testing. Na kung ano yung bagay na kanyang ginagawa, ganon. What is additional messages? And of course, there's something guys with the Six of Cups. Na mayroon dito tungkol with a friend or family related. There's something a familiarity. Now, there's something a person na maaaring bumalik, no? Maaring manumbalik, sitwasyon man to o tao. The Six of Cups, something familiarity. No, from a situation, for a person, no, ganun yon. Let's see, para i-clarify ka pa yan. And there's a king of wands. So there's something a bigger picture. Now, there's something a look at the bigger picture, parang pasal yan eh, na unti-unting tinitignan. No, tinitignan yung mga bagay na posibleng mangyari o maaaring nagkakaroon siya ng instinct visions na maaaring yung bagay na posibleng mangyari, no? Kaya kailangan lagi niyang bubuksan ng kaisipan niya, no? Titignan niya yung mga bagay na posibleng mangyari. Hindi siya dapat pala desisyon. No, hindi siya pwede maging aggressive. With a Queen of Cups, no, there's something in emotional intelligent. Pagdating sa emosyon, maging matalino siya. No, the more kasi na very aggressive siya, the more yung emosyon niya, no, na pabugso-bugso, diyan siya mapapahamak, no? Diyan siya may ipit, no? Kasi mayroong mga bagay, no, na maaaring magbigay kasagutan at magbigay liwanag sa mga bagay na inilalathala o sinasabi mo. Tulad ng sinasabi, no, may kasabihan tayo, no, ang isda, no, sa bibig nahuhuli. So ganun siya. Kaya kailangan just being aware. Let's see additional messages. Tulad na sinasabi ko, ang isda sa bunganga na uhuli. With the Five of Swords. The Five of Swords, something as self-sabotage. No, nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your actions. Dahil sa kilos at galaw niya. Dahil sa kanyang mga sinasabi, no, hindi nyo mapapansin, hindi nyo ba nahalata, no, lahat ng mga evidence, any information na maaaring ibinabato or talagang inano sa kanya, siya mismo ang may gawa. No, siya mismo ang
kumbaga, gumawa ng eksena na yon. So, ibig sabihin, like, videos, no? Siya mismo nagsabi noon, gato ganyan, na talagang pinapatunayan na talagang siya ang, kumbaga, nagsalita noon, no? Siya nagsabi, ganon. Siya yung gumawa. What is the Queen of Swords? There's a shadow side. So, maaring sinasabi dito, no, may mga ego and pride, no, na maaring nagpapagulo sa kanyang isipan. Na meron dito nagmamanipulate. Nakita niyo guys, very controlling. Na meron dito guys, na parang, kumbaga, nasisilaw na sila. No, parang nasisilaw na sila dahil, no, nalalaman na, no, yung mga bagay na kanilang ginagawa, no, with the dark side of situations. There's something guys, with a, nakita niyo yan, na parang kulto. No? And of course, there's a light. Ibig sabihin, unti-unti nang lumiliwanag. Natatakot na sila. No? Kumbaga, natatakot na sila sa mga bagay na maaaring lumabas or malaman. So, meron dito, guys, sa kulto. Talaga, there's something doing a black magic talaga, guys. No? Meron talaga dito may kinalaman about sa religious factor. No? So, let's see what is the something, the Fool card. Now, there's a Knight of Swords. Now, there's something anxiety, sleeplessness. So, ibig sabihin dito, nagkakaroon ng sleepless anxieties. Now, there's something in new beginning, parang unti-unti nang nagkakaroon sila ng takot at pangamba. What is the Six of Cups? There's something in Ace of Wands. So, there's something in new project. So, may bagong plano to, ha? No, may bagong plano siya. No, tungkol dito sa, about sa related sa kanya. So, or maaari may plano against sa kanya towards her, na talaga pinapakita dito na maaring mayroong babaligtad o mayroong bagay na mabubulabog. There, of course, there's a term, so with the sabotage, sasabotahihin siya. No, tatraido rin siya. Nakikita niyo yan, guys. Now, there's a Ten of Swords. Nakita niyo, there's an owl. No, there's an owl. No, ibig sabihin itong tao na to, na maaring nagsisilbing owl, na sa gabi siya talaga gising. So, ibig sabihin, sa madaling na parte, itong tao na to, kumbaga, very aggressive siya, no? More on talkative siya. So, ibig sabihin, kumbaga, nakikisabay siya sa eksena. So, gulo sa gano'n. Kumbaga, itong tao na to, ang tatrader sa kanya lalaki, no? What is additional messages with the Queen of Cups? And there's a karma. No, dahil sa emosyon, no, dahil sa kanyang mga bagay na kanyang ginagawa at sinasabi, no, nung time na aggressive siya, now, there's something a karma. Kita niyo yan? Ayan na. Now, there's something a karma. Ganun yun. Now, hindi lang siya. At may babae din dito na maaring karmahin. Now, kasama niya. What is the Five of Swords? There's a Hermit card. So, pinapakita with a self-sabotage. Tulad na sinasabi ko, na ang isda na uhuli sa sariling bibig. With a something a Hermit card. The answer this year. There's something a spiritual awakening. Bagay na mumulatin. No, gigisingin. No, sila sa sarili nilang mga gawa. Sa sarili nilang mga salita. Bibigyang liwanag to. Ibig sabihin, ito yung impormasyon na maaaring, kumbaga, tumapos sa eksena. Ganon. What is the Queen of Swords? Because that's the shadow side. There's something guys with the Knight of Swords. Now, bibilis na ang takbo ng sitwasyon. Now, parang this is something very, no, yung parang legit or something, kumbaga, digital. No, there's a digital. What is additional messages? Digital yung karma. Like I mean. Now, there's something guys with the King of Cups. Meron naman dito na very devoted sa kanya. No, may lalaki na very devoted sa kanya dito. At meron daw dito na maaaring plano, may plano siya about dito from this person na maaaring kakilala niya or maaaring meron tungkol sa nakaraan niya with a Six of Pentacles. Nakita mo yan na parang, kumbaga, meron about sa binabayaran o meron mga binibigyan ng pera, gano'n. Ganun siya. So, may possible na maaaring may plano na naman to, no? What is the King of Wands? So, of course, the Ten of Swords represents the Knight of Wands. So, there's nothing to continue what they doing. So, ibig sabihin itong lalaki na to, no, kumbaga kumukulang information sa kanya pero sasabotahihin siya. Lalaki siya, ha? Natatrader sa kanya. What is the King of Cups? So, of course, the Karma. Represents the King of Pentacles. Oh my God! Kita niyo yan, guys? Di ba sabi ko babae? Di ba? Babae ito, di ba? Nakakarmahin. Babae nakakarmahin. Babae, karma. Tatlong babae yan, no? Nakikita niyo yan. And there's something at 3 Pentacles. No? This is something work, teamwork. Ano to? Something poison, diba? There's something a poison. And there's something a cat. No, there's something a black energies. No, this is something ritual. So, first possible na maaring may related about sa food.
No, o meron ditong bagay na kailangan niyang pagkaingatan. Dahil, kumbaga, meron ditong related na maaring mabulabog or maaring, kumbaga, mabulyaso, no? Let's see what is the Five of Swords, the Hermit card. Represent with the Ace of Cups, no? There's something nag-uumapaw, no? Yung, parang nag-uumapaw dito, no? Yung, kumbaga, magbibigay kaliwanag at maaaring sasabotahin siya sa sarili niya at sa eksena niya dito with the Ace of Cups na parang merong bagay na maaaring bumalik dahil sa inggit at galit, no? The Ace of Cups something very aggressive and of course very possessive, no? The Ace of Cups something na parang kumbaga devoted and of course paranoid, ganon. So, maaaring bagay na maaaring lumiwanag, no? Kung sino tong tao na to. And there's a Three of Swords. See, there's something pain. Oh my God! So, unti-unti na talagang lumiliwanag ang eksena, bumabaklas na, no? Ang mga, bakit niyo yan? Bacteria or something, a poison, or something na parang, kumbaga, virus, gano'n, negative, with an emperor, something a boss. Oy, meron daw ditong lalaki na very devoted, no? Sa kanyang ama. And there's the King of Swords. Ay, may itong tao na tatrader sa kanya na parang kumbaga may tungkol sa pera, no? At maaaring binayaran or maaaring babayaran. There's something a King of Swords. Lalaki siya. Na naaring related sa nakaraan niya. And of course, there's something guys with a higher priestess, with a there is a Hierophant. Na Hierophant to. Now there's something a Hierophant. Now there's something a religious factor. So there's something guys, itong lalaki na to na maaaring sasabotay at ilalaglag siya, na maaaring maipit, no? Maaaring member to ng religious group, na maaaring sasabotay at tatraderation to, lalaki ha. Parang kilala ko to, taong na to, no? And there's something at 10 of Wands, something burden. Ay! Oh my God, magiging mabigat to, no? Yung kanilang mga magiging pasanin, pasakit. Talagang very, talagang mabigat, no? Ang kanilang mga bibit-bitin dito with the 10 of Wands. So, this is like a 10 of Pentacles. Ay, meron naman daw dito about sa family, no? About sa family. Gusto ko i-clarify with the 5 of Swords, because the Hermit card, with the Ace of Cups, because the 10 of Pentacles. Ano yun? Okay, so may mga bagay yung nagmamahal sa kanilang pamilya. No, parang kumbaga, magkakaroon sila ng realization. The Five of Swords, something is self-sabotage. No, because the Hermit card is something awakening. No, maaaring mamulat, magising, no, sa bangungot, dahil sa pagmamahal, no, sa pamilya niya. Parang, there's a possible, guys, na meron ditong die-hard fans, no? At pinapakita dito na maaaring unti-unting masira na. I think kinlarify ko kanina, kaya nalaman ko na. Now, with the Tower moment, something major changes, no, masisira na. No? Ibig sabihin, unti-unti ng gugo, unti-unti na babaklas sa kanila. Tulad ng nakita niyo yan, na parang, kumbaga, yung mga, kumakapit sa kanila, so, unti-unti na mababaklas daw. So, let's see, clarify natin. No, ang impeachment na to ay ano mangyayari sa impeachment niya? No, i-shuffle ko lang na very light. Shuffle ko lang. Ano mangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte? Now, there's something decision that, this is something decision. So, magkakaroon ng decision. Because there's a 9 of Pentacles. Oh, matatapos na. So, meron din bagay na maaaring maungkat about sa death card. Ayan na. There's something decision. No, na natapos na. Or matatapos na. With the 9 of Pentacles. Na meron tungkol sa mga pera, no? Na very, kumbaga, ano siya, no? Yung parang, yung spoiled, no? This is something very spoiled. Talagang, kumbaga, naging maayos, marangya, with a death card, matatapos na daw. So, may mga bagay na tatapusin na, no? At maaaring may tungkol dito kasi sa impeachment niya. So, tinutukoy natin kung ano mangyayari. There's a possible dito na matapos na. So, ito yung katapusan ng eksena. No, nakapag-decide na. Let's see, clarify ko lang kung may impeach ba talaga siya. There's a yes. Now, with the Ace of Swords. Now, magtatagumpay. Now, there's something with Page of Wands. So, may balita talaga. Now, there's an information na maaring mangyari. So, yun nga ha, maaring mangyari. Now, there's a possible na ma-impeach siya. So, let's see. Additional messages. Ano pa yung mga bagay na masasagap natin sa energy niya? Oh, there's a 6 of Wands.
No, in reverse. This is something, guys, na parang may mga plano siya na gustong gawin pero hindi siya nagsasucceed. Now, there's something star na parang may mga unexpected. And of course, there's something, a blessing disguise na maaring mangyari. And there's another cause. Now, there's something, an offer. May apology dito, ha? May maaring mangyaring apology. So, let's see additional messages. Ano pa yung masasagap natin sa energy niya? And there's a two of cups with a partnership, no? May mga bagay na maaring lilinaw about sa partnership na may mga bagay na iniingatan at pinoproteksyonan. So, meron dito about din sa relationship or meron about sa partnership. Let's see. Additional messages. Ano pa yung mga masasagap natin? There's a Nine of Pentacles. Maging secure siya. No, proteksyonan niya at pangalagaan niya yung mga bagay na meron siya. There's a Six of Swords. There's a possible na baka umalis to ng bansa with the Six of Swords. No, transition. And there's an Empress card for rebirth. Na parang, kumbaga magdi-disconnect siya from the world. No, parang gusto niya ulit, kumbaga magkaroon na panibagong eksena. So let's see, clarify pa natin. Ano yung gabay sa kanya ng ating angel spirit? Ano yung mga bagay na kailangan niyang pagkaingatan? And there's a Queen of Wands. Kailangan niya raw maging malakas ang loob, matapang. And may mga bagay na kailangan niya pag-isipan. Now, with the Four of Cups, there's something revive or analyze. Pinapaalalahanan siya na kailangan niya pag-isipan. There's something related about sa family. Na mayroong mga bagay na mabubulabog at malalaman dito about sa family niya. There's a Four of Wands. Na meron daw dito na magkakaroon ng gathering with their family. So, kumbaga may gatherings, no? Celebrations sa mga mangyari. And there's something, guys, with the Seven of Swords, with the sneakiness, no? Mag-ingat siya, meron ditong parang kumukuha ng information, at meron dito, ito yung maglalaglag sa kanya. I feel something na parang kumukuha na ng information sa kanya, talaga kinukumpleto na ganun. Once na magkalaglagan talaga, ito na, no? There's a sneakiness, no? Maraming, kumbaga, informasyon to. Now, there's something, guys, with the magician. This is something power of God. So, lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Lahat ng bagay na nangyayari ngayon, kumbaga, there's a possible na, kumbaga, iniline up yun, kumbaga, para matuto siya or para malaman niya yung mga bagay na kailangan niyang malaman. No, kumbaga, gano'n naman talaga eh. Hindi naman yan ibinibigay sa'yo, no, kung hindi yan karapat-dapat para sa'yo. So, ibig sabihin yan, pinili mo yan, landasin na yan, there's something consequences. No, kumbaga, ibinigay yan, kumbaga, may mga bagay na iginawad sa'yo, pero, minsan kasi may mga power tayo or something, meron tayo sa sitwasyon natin, sa buhay natin na minsan inaabuso natin. O may mga bagay dito na parang, na over, no, power, parang gano'n. Overuse, something like that. So, kailangan mas maging aware ka, no? Mas maging maingat siya sa mga bagay na meron siya. So, ganon. So, let's see. Additional messages for last message for the outcome. For the outcome, there's another one. Unti-unti na. There's a slow and steady with an Eight of Swords. Oh, unti-unti na. Oh my God. Nakita niyo yan? May ipit siya sa sitwasyon, makukulong siya. Oh. Kita mo yan? Hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw. Kita niyo yan, ha? Because there's a Two Pentacles, no? Kumaga, magiging balanse siya dito or may mga bagay na parang paiikutin niya. No? Papaikutin niya ng, alam niyo na. No? So, let's see what is the shadow work of is in what? What is the shadow work of is in what? What is the shadow work of is in what? Inner cosmos. Now, there's an inner cosmos. There's something trauma. Seeing go deeper. No? To embrace the light, first, acknowledge the dark. No? First, acknowledge the dark. Ibig sabihin dito, kumbaga, kailangan niya maranasan tong parte ng buhay niya na magiging madilim or magiging malungkot, something like that. Na bago niya makita yung liwanag, ibig sabihin magkakaroon siya ng realization dito. No, kumbaga marirealize niya na walang silbi kung ano man yung bagay na meron ka once na mapunta ka sa sitwasyon na hindi na magagamit nung bagay na hawak-hawak mo pa. Diba? So, yun. So, let's see what is the clarification. So, mayroon talagang realization. May bagay siyang marirealize. Now, what is the clarifying for every situation? Once kasi, di ba, nagkaroon ng greediness, no? Kumbaga, minsan nakakalimutan mo na kumbaga, umapak pa rin sa lupa, gano'n. Kala mo na very powerful ka na, gano'n. Kala mo mataas ka na sa sitwasyon, sa eksena na, kumbaga, hindi ka naapak sa ganong eksena. So, there's a possible na masyado ka kasing, diba, gano'n yung naging tingin niya, no? And of course, there's something na make a miracle. So, may mga bagay dito na parang, kumbaga, mag-unfold, no, sa buhay at sitwasyon niya. So, may mga bagay na, kumbaga, syempre, kumbaga,
ang tao talaga nagkakamali at ang Diyos din naman talaga ay nagpapatawad. So, kumbaga may mga pagkakamali at may mga ginawa siya sa buhay niya na once na na-realize niya, tiningi niya ng tawad, so there's a forgiveness na ipagpapatawad talaga, ibibigay ng kapatawaran ng ating Panginoon yan. So, yung mga bagay dito na maaari, may mga blessedness guys na maaari mangyari sa buhay niya. So, parang I feel something marirealize niya. Parang ano yan sa palabas yan no, yung kumbaga naging ka sa power na yan. So, kumbaga akala mo, kumbaga madadaig mo na, no, yung mga bagay-bagay sa paligid mo, akala mo, kumbaga, akala mo yung magiging ka, on the top ka talaga, there's a possible na kinakain ka na ng ganun negativity. So, there's a, kumbaga gagawa yung way ng ating Panginoon para mulatin ka sa mga bagay na hindi mo dapat, kumbaga gustong makuha lahat sa ganun. What is the what lies between the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap niya? Ito na nga. No? Nakatago sa hinaharap niya, there's a bank failure. Mauubos yung pera niya. And there's something expect the new beginning. So, mag-expect siya ng bagong simula, no, sa situations niya. So, ibig sabihin dito, kumbaga, kung ano yung sitwasyon niya, malaking pagbabago na magaganap sa eksena niya, sa hinaharap. So, ibig sabihin ko ano yung sitwasyon niya, karangyaan, ano man yung bagay na meron siya ngayon, so kabaligtaran yung mangyayari sa hinaharap niya. Yun yung sinasabi dito na maaaring magkaroon siya ng bank failure. Maubos ang kanyang yaman. So, guys, this is something a special pasilip. Now, special pasilip na para sa ating Vice President na si BP Sara Duterte. So guys, once again, this reading is pawang gabay lamang. No? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Ito ay pawang gabay lamang upang masilip yung mga bagay na posibleng mangyari, upang maiwasan yung mga bagay na maaaring maghanap. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit ko siya for more videos update. Pero guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang di skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig go umapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and bye-bye.